hindi namin sinasabi na nawa Lord ay mabigyan tayo ng program. Hindi po nagagalang sa atin yung recognition na bigyan o sabihin na banal ang Diyos. Kundi banal na mismo ang Diyos. Ang ina-ask po natin dito ay pakita ng Diyos sa atin bilang mga simpleng tao na siya ay banal. Then, in your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lastly, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. So itong anim na ito, nakakahalayo sa dalawang grupo. Yung unang tatlo, ito ay tungkol sa Diyos. Papansin niyo po dyan, yung hallowed be your name, your kingdom come, and then yung last. And then yung apat hanggang anim na sumunod naman po ay patungkol sa tao o sa ating mga pangangailangan. So, yung topic na give us this day, ito po ang ika-apat, ngunit pinakaunang petition na tumutukoy sa pangangailangan ng isang tao. So, kanina, ginawa ko pong illustration yung mga bata o yung mga sanggol bilang panimula. Pero, isa lang naman po ang gusto ko ipakita. Yun ay ipakita na tayo bilang mga Kristiyano ay tulad din ng isang sanggol na nangangailangan ng gabay at protection ng ating Diyos naman. So, sabi mo sa John 15 verse 5 to 6, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Tapos tumalun po tayo sa verse 6, ang hindi na nanatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ibig sabihin po, kung nauunawa natin bilang mga Kristiyano, tayo ay unirelayan o nakadepende sa Diyos bilang ating puno at tayo ay isa lamang na sanga. Kung walang puno, edi walang sanga. Gano'n lang po ang dali. So ngayon tanghali, naganda po ko ng dalawang puntos para sa ating pagkakalan. Una po dyan yung God's provision, doon po sa give us na statement, and then yung daily dependence, doon po sa kadugtong na this day our daily bread. Dito po sa point number 1, pinamaganda din dyan MacArthur ang salitang give as the petition of, or the heart of petition dun sa punta along with God. Sabi nga, the heart of this petition is expressed in the word give, because it recognizes the need of the petitioner. Even though God may have already provided the necessity, we ask Him for it in recognition of His past and present provision, as well as in trust for His future supply. So, ang binibigyan din ng writer dito ay yung reliance ay yung pagdepende natin sa biyaya ng Diyos, na ilaan sa atin ng Diyos. So, maaaring magiging sa atin nagtataka, bakit nga ba natin kailangan manalangin ng Panginoon? Bigyan niyo po ako. Kung on the first days, nabibigay naman ng Panginoon, di ba? Bakit natin kailangan sabihin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sasamurin? If on the first days, nagtatrabaho tayo, kaya tayo trabaho dahil may sasamurin. So, yun po yung mga question na masasagot natin dito. So, dito makikita na natin yung puso ng petitioner. Kapag sabi ng petitioner, ito yung humihingi ng request. So, sa settings natin ng mga Kristiyano, tayo po yung petitioner. Humingi tayo ng petition sa Diyos. So, ang pag-hingi natin sa Diyos ay hindi dahil hindi siya nagbibigay. Kundi dahil kinikilala natin na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Kanya. Ibig sabihin po, kapag sinabi natin ng Panginoon, give us, bigyan niyo kami, hindi natin sasabi na hindi ka kasi magbigay Lord eh. Kaya bigyan niyo kami. Hindi po gano'n. Kasi sabi, nagbigay na si Lord. Ang hinihingi natin, ina-acknowledge natin yung binibigay ng Diyos. Diba? Tinatanggap natin siya with a heart of humility. Hindi natin tinatanggap kasi deserve ko yung Lord kaya ibigay mo. So hindi po gano'n yung turo ng libro na ito. Sabi sa James 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buwan sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga kanilaw sa kalangitan. So sa verse na ito, makikita natin kung sino yung naging source, kung sino yung pinagkukuhaan ng lahat ng bagay, ng lahat ng ating hinihiling. At sinagot din yung verse na ito, ang sabi dyan, buhat sa Diyos mula sa Ama. So, in this statement po, nakita na natin agad na yung ating source or yung provider natin ay ang Diyos. Pero hindi ba po dyan tapos yung lesson natin syempre? Sa statement kanina binanggit ko po, makikita rin natin yung tatlong bagay na pinaliwanag ni John MacArthur. Sabi doon, in recognition of His past, present provision, as well as in trust for His supply. So meron tatlong hinighlight si John MacArthur. Una din, is yung recognition of His past provision. O inaamin natin na ang lahat ng natanggap natin pagkain, mga bagay, sa nakaraan ay kabutihan at dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Halimbawa, yung pagkain na kinain natin kanina, yung ganito chicken na slow cheese, masarap ba?
Yun ay biyaya ng Diyos, di ba? Pangalawa dyan yung recognition of His present provision. Kahit sa kasalukuyan, ngayon, nakapagsalita ko, nakapakinig kayo, meron tayong mga needs, may hangin, may bagyo, may lamig. Yan ay biyaya pa rin ng Diyos. Sabi dito, hindi tayo nabubuhay dahil lamang sa sarili natin kakayahan. Sabi sa Gawa 17 verse 25 and 28, sabi po dyan, sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan, sapagkat tawag niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. So ibig sabihin, tinuturo ng salita ng Diyos at the same time, tinuturo din ng libro ni John MacArthur na tayo ay walang kapasidad na mabuhay sa ating sariling kalakasan, kundi lamang sa provision ng Diyos. And last po, sabi dyan, trust for His future supply. Kapag sinasabi natin, give us this day our daily bread, pinapakita natin na naniniwala tayo sa bukas at sa mga susunod pang araw na darating sa atin, na ibigay ng Diyos. Sabi sa Psalms 37 verse 25, yet I have not seen the righteous forsaken or the children begging for bread. Ibig sabihin, pinapakita dito ng sumulat ng Psalms na hindi pa siya nakakita na isang righteous, isang anak ng Diyos na magmamaawa sa ama ng Panginoon, hindi mo makain. Kasi lagi nagpo-provide ang Panginoon. So, ayon kay Kevin DeYoung, si Kevin DeYoung ay isang kilalang theologian, teacher sa isang Reformed community. Meron siyang video na, what does it mean when we pray, give us this day our daily bread? Sabi niya dito, for many of us, the problem is not that we have too little to eat. It's that we're eating too much. And so what does it really mean in a context where many people around the world are surrounded by great wealth and prosperity that we pray, give us this day our daily bread? This is still a powerful reminder and a necessary prayer, because even though we may see grocery stores and around every corner, we still are dependent upon God to give us what we need. Haven't we seen this even in the last couple of years with various upheavals, supply chain issues, COVID, and inflation? We have actually seen empty shelves. We have seen how quickly, even in our wealthy world, that we can be missing what we think we need. So we really do rely upon God. So sabi ko ni Kevin DeYoung, na kahit mayroong maraming tao ngayon na namumuhay ng wealthy, mahalaga pa rin ang panalangin, give us this day our daily bread. Dahil pinapaalala nito na hindi tayo ang tunay o hindi tayo tunay na uwas sa ating kayamanan, trabaho o sa dami ng mga binibigay sa paligid natin, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ating panalangin. Ipinakita rin dito or binigay ng halimbawa ni Kevin DeYoung yung nangyari sa COVID-19 noong pandemic. Hindi nabili ng mga mayayaman yung dami ng alcohol kasi nagkaroon ng bahay ito, di ba? So pagdating ng ibang mayayaman, nakita nila na ubus na yung mga alcohol. So hindi naging sabi yung kayamanan nila to buy yung necessity during that pandemic. And sa inflation din po, sa mga nararanasan natin, hindi yung kayamanan nila yung nagiging dahilan para mabili yung mga pangangailangan nila. So sabi dito, sa Hebrews 35, keep your life free from love of money and be content with what you have. Kasi hindi naman po tinutulog ng Biblia na masamang maging mayaman. Hindi po natin dinidemonize na masamang maging mayaman. Dahil on the first place, ginagamit ito ng Diyos para sa ating for better good. Di ba? Nakakailan tayo sa mga kapatilan natin ng kaya. O yung mga, kahit hindi mga Kristiyano natin kaibigan na mayaman, merong common basic doon kasi nakakailang tayo, ginagamit sila ng Panginoon para mapailang tayo. Sabi ko dito, sa 1 Timothy 6:17-18, ito po yung reminder sa mga taong wealthy. Sabi ko dito, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to endure. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. So yung puso ng taong mayaman, hindi natin sasabi na, mayaman ka kasi ang panagiging mo. Hindi ganun. Kundi ginagamit, biyaya ng Panginoon yung kayamanan at ginagamit yung kayamanan na yun para sa better beauty ng mga kapatid. So sa point number 2 naman po, dito natin nakikita yung daily dependence o yung sasabi na this day, our daily bread. Minsan pa naisip na natin kung bakit sa Lord's Prayer or particular dito sa prayer na give us this day
ang ginamit na word ay this day lang. Wherein pwede naman natin, give us this year, give us this week, give us this month, di ba? Bakit this day kayo yung sinabi ng Panginoon? So meron, binibigyan ng emphasis ng Panginoon dito. Sabi ni John MacArthur sa libro, inaral natin na Alone with God, it is this day that we ask God to supply our needs. We are to rely on the Lord one day at a time, to accept the Lord's provision for the present day, without concern for our needs or welfare tomorrow, is a testimony of our contentment in His goodness and faithfulness. Prayer focuses on God as the one who supplies. It acknowledges that He is the source of all our physical needs, and it teaches us to live one day at a time, in the confidence that He will meet those needs. So ang ibig sabihin, kapag ipinapanalangin natin na give us this day, ang ipinapakita natin ay yung pagtitiwala natin sa Panginoon na siya ang magpo-provide ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi sinasabi ng Diyos na bawal tayo magplano para sa kanyang pangangailangan. Hindi niya sinasabi na, dapat this day lang yung mag-pray mo, yung bukas mo yung mag-pray, mag-pray ganyan, ganyan, makasalanan ka. Hindi ganun. Kundi tinuturuan niya tayo ng tamang, tinuturuan tayo ng Diyos na huwag mabalisa sa kinabukasan. Diba? Sabi ko sa Matthew 6, verse 25 to 34, ito yung naging family worship devotion namin ulit sa Sonia. Sabi doon, magsakot at Lakas na. So sabi ko doon sa Matthew 6, 25 to 34, na ni-state doon ni Jesus Christ yung tatlong mahalagang bagay. Yung word na, do not be anxious. So ano bang ibig sabihin? Sabi ko sa binabasa kong libro na anxious for natin ni John MacArthur din, same author po sila na ito. Sabi niya, the tense in the Greek text is properly translated, stop worrying. The tense in verse 31 is different. However, it means don't start worrying. Thus, Jesus brought the passage with this meaning, if you are worrying, wait. If you haven't started, don't. So sa Tagalog, ay sa English po na ESV ng Matthew 6:25, mapapansin nyo po ang unang ginamit yan, do not worry. Pagdating sa 31, ginamit yan, therefore. So merong conclude si Jesus Christ, kaya siya gumamit ng word niya, therefore. Therefore, do not worry, do not be anxious. And lastly, sinasabi din dito, this is a clear command sa ating mga Christians, na kapag sinabi ng Diyos na do not be anxious, ay dapat natin gawin. So, ibig sabihin, kapag nag-anxious tayo, nagkasala tayo. Yes, pag nagiging anxious ang isang Kristiyano po, nagkakasala. Dahil hindi ito isang suggestion galing kay Kristo. Ito po ay clear command na huwag kang mabansa. So, sa panalangin na ito, tinuruan tayo ng tatlong bagay. Una yung dependence, pangalawa yung contentment, and then pangatlo confidence. Kaya kapag pinapanalangin po natin yung word na daily bread, inaamin natin ang ating dependence sa Kanya, natututo tayong maging kontento sa kanyang provision ngayong araw at nagkakaroon tayo ng confidence na dahil naging tapat siya ngayon, magiging tapat din siya sa mga susunod na araw. Isang araw sa isang pagkakataon or one day at a time, nagtitiwala tayo sa kanyang kabutihan at katatagan. Isa pa pong mahalagang bagay na sa panalangin na ito ay yung salitang R at yung give us. Di ko na po nalagay sa video. So yung word na give us this day our. Pwede naman sinabi na lang ni Jesus, give me this day. Bakit kaya ginamit ni Jesus na us? Bakit ginamit niya pa lahat, pangkalahatan? Pwede naman sa give me this day, Lord. Wala na akong sa mga kapatilan ko. Akin lang to. Akin lang yung taon na to. Di naman ganun, di ba? So merong implication ulit or ine-emphasize ang Panginoon dito. So sabi mo sa 1 Timothy 2 verse 1, I urge that supplications, prayer, intercessions, and thanksgiving be made for all people without exception lahat. Pero especially sa ating mga mag-aapatid sa Panginoon. Ang simple lang naman yung sinasabi ni Kristo dito, na kapag tayo ay nanalangin, hindi lamang natin pinag-pray ang ating sarili, kundi pati ang iba. Sabi rin po ni Thomas Watson sa kanyang libro, The Lord's Prayer, wala din po yan. Sabi dito, may tanong po siya, why do we pray in plural? Give us. Why is it not said, give me? Bakit lang po tayo mananalangin na bigyan niyo kami? Bakit hindi na lang sabihin na bigyan mo ako?
Sabi niya, to show that we are to have a public spirit in prayer, we must not only pray for ourselves, but others, especially if we pray for the saints. Praying always for all the saints. Sabi po yan sa Ephesians 6 verse 18. So, sa ating mga nakaraang preaching, tinuruan po tayo ng ating mga pastor, ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pastor, na kapag tayo ay gumagawa ng isang bagay, lagi natin pinukonsider ang ating mga kapatiran. Hindi tayo pwedeng gumawa ng isang bagay na pinukonsider lang natin yung sarili natin. Kasi the moment that you accepted Christ, the moment that you entered a local church and be part of it, you already declaring na i-consider ko kayo mga kapatid. Hindi na yung sarili ko. So, simple lang yung sasabi ng word na R and be fast. This is to remind us that when we pray, we're not only praying for ourselves, but for everyone. Dahil hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging mga sarili. Sabi dito, yung last word daw po na bread, sabi ni John MacArthur sa libro, the Greek word translated bread not only represent food, but is also symbolic of all our physical needs. Kasi po, sa literal na translation sa Greek, ang bread po dyan ay antos. Na ibig sabihin ay tinapay talaga. Literal na tinapay. Hindi niya sinabi na physical needs to. Pero, mahalagang aralin natin yung context ng prayer ni Jesus Christ. Kung bakit sinabi ni John MacArthur na it represents food, but it also symbolic of all our physical needs. Kasi sa context ng Lord's Prayer, ang pinapanalangin ng Diyos ay yung pangangailangan natin. So, sabi dito, sa literal na Greek, ang salitang ginamit ay atos, na nangangahulugang bread. Ngunit sa konteksto ng panalangin ng Jesus, ito ay tumutukoy hindi lamang sa tinatay, kundi sa lahat ng pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. Ilinagdag po ni John Stott doon sa libro na ang bread ay tumutukoy sa lahat ng kailangan para sa buhay. Pagkain, kalusugan, akalang, pamilya, at mabuting pamahalaan, kapayapaan at iba pa. Gayun pa man, nalinaw na ang tinutukoy ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, hindi ang ating mga lulo. So, ibig sabihin, kapag sasabi natin Jesus is the our daily bread, yung puso natin dapat ay nakatulong sa ating tunay na pangangailangan. Diba po? Hindi dapat, Lord, because this day kasi may gusto ko bili. Pero hindi naman pala alam ng Diyos na kapag binili mo yan, kasi hindi mo yung magagamit for His own glory. Diba? So, yung puso natin dapat nakaset na kapag nabibili tayo sa bagay, ay para sa kapurihan ng Diyos. So, sabi ko po dito, kapag pinapanalangin natin na ang word, give us this day our daily bread, gumagawa tayo ng isang petisyon sa Panginoon na ipagkaloob niya ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Totoo na ang Diyos ang nagpo-provide ng ating mga physical needs, tulad ng pagkain, tubig, kailangan at iba pang kailangan natin sa araw-araw. Ngunit higit pa rito, siya rin na nagpo-provide ng ating spiritual needs. Ang tunay na kailangan ng ating puso ay hindi lang pagkain para sa katawan, kundi si Kristo, na siyang bread of life, ang tanging nakapuno at nakapagbigay kasiyahan sa ating spiritual na puso. Sabi po sa John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So, bagamat mahalaga ang ating pangangailangan physical, tinuturuan pa rin tayo ng prayer na Jesus is the our daily. Yung tunay na pangangailangan naman natin spiritual. So, bilang pagtatapos ko, sabi ko sa conclusion ko, mga kapatid, ang conclusion na Jesus is the our daily ay nagpapaalala sa atin ng isang malalang katotohanan na tayo ay ganap na dependent sa Diyos. Ang bawat hininga, bawat pagkain, bawat lakas, bawat oportunidad, at bawat pagpapala ay hindi natin karapatan, kundi biyaya ng Diyos. Wala tayong anumang pagmamalaki sapagkat ang lahat ng meron tayo ay tinanggap lamang natin mula sa kanyang kapagpalang Panginoon. So, to say that I can live in my own, parang inisla po si Christ, inisla po ang Diyos na hindi kanya pinagpapagdan. To say na kaya ko mabuhay ng pag-isa, parang sinabi mo na hindi kita kailangan ng Diyos, wala akong pangsabi. So, yung petition na give us this day our daily bread, it teaches us, it pointed us to Christ, to the Father, para ma-reflect natin na sino ba yung source ng lahat ng meron tayo ngayon. If you are boasting for something, sino ba ang nagbigay niya? Yes, you work hard for that, pero sino nagsupply ng
courage, sinusupply ng strength sa'yo para naibigay mo yung message sa work ninyo. So yung appeal ko naman po para sa atin lahat, yun ay mabuhay tayo araw-araw na may puso, na may pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Panginoon. Huwag tayo maging self-reliant, kundi maging God-dependent. Sa pagiging healthy, huwag natin isipin na tayo ang dahilan ng ating tagumpay. At sa kakulangan, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit maging matatag tayo, knowing that our faithful Father will provide everything He has ordained for us according to His perfect wisdom and love. Sabi po sa ating Heidelberg Catechism, question number 124, ano ang ika-apat na pagsama? Or what is the fourth petition? Sabi dito, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, na ang ibig sabihin ay itutulong mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan pangkatawan. Upang kilalanin namin na ikaw lamang ang tanging pinagmulan ng lahat ng mabubuting bagay. At ang aming pag-iingat at pagsisikap, pati na ang iyong mga kaloob, ay walang magagawang kabutihan sa amin kung wala ang iyong pagpapala. Kaya ipagkaloob sa atin na talikuran namin ang pagtitiwala sa lahat ng mga lilikha at ilagang lamang ito sa iyo. Bilang pagkatapos ko, naway ang panalangin nito ay maging maalala sa atin na ang Diyos lamang ang ating sapat na provider at sapat ang kanyang biyaya para sa bawat araw. Yun lang po ang gusto kong ibahin namin sa amin. Nice.